Hi guys, tara at samahan nyo kami ng mga kaibigan ko na mag-tryout para sa entrance. Naisipan nga namin mag-tryout kasi may mga dagdag yung nag-grade sa ibang subject at sa ibang subject naman na exempted na sa exam. Ano ba namang aayaw doon, kaya napag-desisyon na namin na pupunta na kami sa school. After lunch na nga kami pumunta kasi umaga pa lang kami nag-desisyon. By the way, nung Friday ganun pa pala ito, ngayon ko lang kasi na-edit. Maya-maya lang din pala yan, dito na ako at nasa labas kami ngayon kasi inaantay pa namin yung iba naming kaibigan. Pagdating ko nga pala, andyan na si Kit tsaka si Jin kasi mga early bird sila. Wow! Pala yung inaantay namin kasi yung isa hindi naman a-attend. Magod! Okay ka! Ano ba? Ano ba ako magayon? Magod! Ay! Ay! Dumating na pala si Tita Lancy, kaya naman isa na lang inaantay namin. Kaya naman hindi na namin siya aantayin. Hindi na po siya pambansang lake. Bago pa on the water. Kung sino pa yung pinakamalapit ang bahay, siya pa talaga yung late. Kami lang pala dalawa ni Tita Lancy ang magta-tryout sa badminton, kaya naman pumasok na kami sa social hall para magpalista. Kaso nga lang nung pagsabi namin ay puno na pala yung slot. Tagal daw pala kasi tapos magpa-tryout. Ayaw nyo ba sa amin, mga sporty naman kami? After namin maging sad girl dahil hindi kami nakapag-tryout, naghanap na lang kami ng ibang masasalihan. Nagtanong nga din kami kung pwede pa mag-tryout sa cheer dance, kaso sakto na daw. Grabe naman kayo sa amin, masyado nyo namang pinapahalata. Sabi ko nga sa kanila volleyball na lang, kaso ayaw naman nila. Halos lahat nga talaga ng mga naandito ay nagtitraining. Hindi din pala required mag-uniform, kaya naman ganyan yung mga suot namin. Ang ganda ng panahon ng mga oras na to, kaso hindi pala to para sa amin. Nang matanggap nga namin na hindi na kami makakapag-tryout, pumunta na kami sa hallway para mag-run sa mga buhay-buhay namin. Inalis ko na din pala yung pagkatirintas ko kasi nagpatirintas lang naman ako para maging sporty tingnan. Ng mga oras nga na to, natanggap na namin na hindi na kami magiging exempted sa exam. Kaya naman itigil na lang natin tong kalokohan na to. Sporty naman kami, hindi lang halata. Naglaro na lang kami para ipakita kung sino ba yung mga sinayang nila. Sa sobrang pagiging papansin, nakasabit yung shuttlecock sa puno. Kaya naman trying hard kami na makuha kasi hiniram lang namin yun. After ng lahat-lahat, napagdesisyon na namin na pumunta sa sentro, kaya sumakay na kami sa tricycle. May nakita kaming street foods, kaya naisipan naming bumili pampalubag loob. Tabi-tabi din pala yung mga nagtitinda dito, kaya naman madami kayong pagpipilian. Hindi ko nga lang sure kung mga bago pa yan lahat kasi dyan sa may katabi ng binilhan namin matigas na daw yung pugo. Bumili kasi yung kaibigan namin ng kwek-kwek tapos hindi lang din naman nakain. Yung mga oras nga na to hindi pa masyadong madami yung mga bumibili kasi nasa 2:30 pa lang ng hapon. Mas madaming tao dito kapag gabi, kaya naman mas mabenta yun. Ito nga kasi ilang araw na ako nagkikrave sa street foods. Ewan ko kung anong problema ng cellphone na to, pero hindi nare-record ng maayos yung sinasabi. I mean, mahina yung sound. Pero ang sinasabi niya dyan, matigas daw yung itlog ng pugo. After naman namin dyan, pumasok kami dito sa pinakamalapit na mall. Bibili lang naman ako ng tubig, ayoko na kasi uminom ng mga palamig. Mataas na rin kasi yung sugar ko, kaya tinitigilan ko na. Magbabawas na rin pala ako kumain ng mga matatamis para matagal pa tayong mamatay. Ewan ko kung anong bibilhin nila kasi paikot-ikot lang naman sila. Tubig lang naman talaga yung sinadya ko dito, kaya hindi na ako bumili ng kahit ano. Pero sila nagtitingin-tingin nga sila ng pwede nilang bilhin. Hindi na nga muna kami lumalabas kasi ang init doon. Ewan ko kung anong ginagawa nila dyan. Baka pinag-uusapan nila kung alin dyan yung bigas na tig 20 kilo. Matagal-tagal nga nila magtingin-tingin, kaya ang tagal din nila magbayad. Kaya nauna na ako magbayad para mainom ko na. Alam nyo ba guys, na pinagkasya namin yan sa aming apat yung isang tubig na yan. Grabe talaga tong mga kaibigan ko na to. Nakakatama din kasi magdala ng tumbler kasi mabigat. Pero kailangan talaga yun sa buhay natin. Hindi sila dyan bumili, kaya lumipat kami dito sa Liberty kasi dito daw sila bibili. Cute nga pala nitong bag, pareho kami ni Jin, tingnan nyo. Bumili lang pala sila dyan, tapos naman umuwi na din kami kaagad. Ay, kami lang pala nauna ni Jin umuwi kasi si Tita Lancy nagpa-print pa, tapos sinamahan siya ni Kit. Super nag-enjoy talaga ako kapag kasama ko ang mga kaibigan ko, pero hanggang dito na lang muna. Hanggang dito na lang, sana nag-enjoy kayo. Kung nakaabot ka dito sa last part, thank you so much for watching. See you on my next mini vlog.